Budol na naman! O yan na lang talaga mga kababayan ang nasabi ni Atty. Trixie noong tinanong ito kung ano ang masasabi mo, attorney, sa 2026 budget nitong si Bangag na ang sabi niya, pinakamalinis, pinaka-transparent at corruption-free. Dahil tinanggal na daw nila mga kababayan ang mga kickback sa gobyerno. Ang sabi ni Atty. Trixie, budol na naman ire. Napailing na lang mga kababayan itong dating PCO secretary ni Bangag. Dahil patinding pambubudol na naman Sa likod mga kababayan ng mayroon na palang mga mga komento ang Korte Suprema dito sa mga pinaggagawang budget din ng AGBA. Katulad na lang ng 2024 JAA mga kababayan. Yung 2025 mga kababayan is ongoing pa ang debate sa Supreme Court. Pero yung 2024 pala mga kababayan, mayroon nang sinabi ang Korte Suprema na anila, unconstitutional daw ito mga kababayan. At dapat daw na-reenact at 2023 budget dahil mayroon na namang anomalya And then mga kababayan, umulit na naman dito sa 2026. Mambubudol talaga, panoorin niyo po ha. Again, budol na naman. Budol na naman. Ang desisyon po ng Korte Suprema, no? Kasi nagbasa ako dito sa ilang mga separate opinions. At least merong tatlo rito na merong pinag-usapan patungkol sa unprogrammed appropriations. Itong unprogrammed appropriation na ginamit nila dati mga kababayan sa corruption. Although binawasan ngayon pero mayroon pa rin naiwan. Una, itong si Senior Associate Nilipat lang! Justice Marvic Leonen, sabi niya that the increase in unprogrammed appropriations is unconstitutional. As Congress can only approve or reduce the budget proposed by the President. Tapos, Kaya nga mga kababayan, bakit nakalusot yun? Yung mga nagdaang taon mga kababayan, na ang pinropose ni Bangag mga kababayan, pagdating sa Kongreso, dinagdagan. Hindi pwede yan. Dapat bawasan nga mga kababayan o i-retain. Dinagdagan nila. Unconstitutional. sabi pa niya rito, as the result, entire 2024 GAA should be declared invalid and that the 2023 GAA should have been reenacted. Tapos, bakit pinirmahan ni Bangag? Alam niya mga kababayan ba? O talagang bendalo na naman ito? Yan, dyan pa lang mga kababayan, that is impeachable offense na. Pwedeng ikakulong ni Bangag talaga yan mga kababayan. Tapos inulit na naman sa 2025 and then dito sa 2026 gayon din. Dito naman sa sinabi ni Associate Justice Benjamin Caguiwa, sabi niya rito that Congress exceeded its authority when it increased the unprogrammed appropriations proposed by the President, describing the move as a deliberate attempt. Kasabwat niya ang Kongreso mga kababayan, pero ultimately pupunta sa kanyang opisina yan ni Bangag mga kababayan. Pwede niyang i-veto o disapprove mga kababayan or totally ipare-enact ang budget ng previously. Wala sama-sama silang bumangag muli. To circumvent the constitutional prohibition against increasing the President's proposed appropriation. Sabi naman dito, he noted that in doing so, Congress grossly undermined the executive's development goals and policy priorities. Meron pang isang justice dito, sabi naman ito, medyo mas malinaw ito sa kanya. Si Associate Justice Ramon Paul Hernando held that unprogrammed appropriations in the GAA are unconstitutional and that the entire amount should be removed. Dito po, mahigit Bakit 200 binawasan lang? billion pesos, 243 billion pesos ang At grabe mga kababayan, last year is the ultimate highest of all. Pero akala natin na magbabago na this year mga kababayan dahil parang nahimasmasan na. Hindi, andyan pa rin. ratify ng Kongreso. Pero merong 92.5 billion pesos na pinito ang kunwari nag-veto Pangulo dito, no? Binawasan daw yung mga unprogram binawasan, pero bakit sa hindi tingin niyo totally? Dapat totally hindi tinanggal. po, Hindi. swak po dito yung sinasabi po nitong mga Associate Justice po ng Supreme Court, Attorney Trixie? Supreme Court Justice ay nagsabi. On the matter of increasing the appropriations, oo, malinaw yan sa saligang batas, so walang issue. And ang But they did it anyway.
Kahit maliwanag sa saligang batas, ginawa pa rin ng mga hudas. And pare-pareho actually sila nang sinasabi. Dito, yun yung heart ng issue is to whether or not yung budget itself is unconstitutional dahil pinalaki nila yung unprogrammed appropriations. Pero pinalaki sure ako ng hindi lang pinalaki. dun sa unprogrammed appropriations lumobo yung budget na iyon. In the same way na dito sa atin, lumobo yung ibang mga provisions doon sa sa NEP. Kumbaga, dinagdagan nila ng budget because dun nga according to Senator Amy dun tinatago yung mga soft pork. So doubtless kasi ang linaw ng saligang batas. So nakikita natin yung consistency nila, which brings us to the idea that kung iki-question nga ang 2026 budget based on the constitutional caveat guarantee na dapat hindi yan mas malaki kesa sa NEP, yung budget should not be bigger than the NEP, then pwede may cause of action tayo against this 2026 budget. Opo, kasi halimbawa, gaya dito ng sinabi ni Senior Associate Justice Leon, Congress can only approve or reduce the budget Correct. proposed by Pero the President. dinagdagan. At itugma ko na lang doon sa binanggit sa SONA ni BBM na hindi niya pipirmahan kung Ay, bangag talaga, no? Oh, budol. Oh. Kung hindi niya pipirmahan, bakit pinirmahan niya ngayon? Pwede naman niyang i-veto lahat, mga kababayan, liwas pero doon hindi sa niya NEP ginawa. ang mismong budget, which di ko alam kung ito nga ba ay Budget. Bad totoo talaga. dito nga po sa 2026 budget, attorney. Meron pa dito Budget. yung mga sinasabi rin ni Senador Amy Marcos na yung mga kasi ang Andun pa rin ang unprogram, pork. sinasabi rin dito, nagbasa ko sa ilang sa mga opinion dito, ang unprogram, mga unforeseen na mga pwede kang mag-unprogram, mga unforeseen na mga events. Paano mag-unforeseen tapos mayroon na silang specific na mga kababayan na nilista? Unforeseen ba yan? Pero yung May pagbibigay nilista ng na. mga ayuda, mga AIX ba, yung iba pang mga Hindi yan, pagbibigay ng unforeseen ba ayuda, pasok ba ito sa mga unforeseen events? Bakit hindi na lang inilagay mismo sa budget ng DSWD? Ba't nasa program ba? Hindi, ganito yan. Palusot yung kasi program, kung meron kang existing line item budget, pwede mong dagdagan from the unprogrammed. So, kunwari, meron kang project. Inabuso nila mga kababayan yung unprogrammed. Okay naman sana yan kung ang talagang intensyon mga kababayan is maganda. Pero eto, ginagamit nila mga kababayan as a form of way para makakurakot. Already. Tapos, ang release for that year, kulang. O, let's say, ang ginrant under the budget, out of 100 million, binigyan ka lang ng 60 million para dun sa isang proyekto nyo. Kapag, yun nga, nagkaroon na ng pondo ang DBM dahil nangolekta na sila dun sa mga new taxes and all that, pwede kang i-priority, pwede silang mag-release provided yung item na yon may line item budget siya in the GAA. So, yun lang ang pwede. Ito talaga kapag merong mga kababayan, intensyon na mangurakot, lahat gagawin nila sa anumang kaparaanan. Kaya hindi talaga mapipigilan o hindi matatapos itong problema natin sa korupsyon mga kababayan kung the likes of Marcos is still controlling our government. So, unusual nga na mag-identify sila ng mga projects dito sa unprogrammed appropriations. Dati, hindi yan nililista. So, maaari kang, ang nililista, yung mga priority lang na pupondohan as long as those priority projects are contained already in the GAA at mayroon silang line item budget. So, unusual yung... Napaka-unusual. Now, even yung mga vinito ng Pangulo doon sa kunwari na bito, unprogrammed appropriations, medyo may umaangal. Kasi halimbawa, yung sa personnel na benefits, bakit nabawas yun? Pati yung dun sa subsidies ng GOCCs. Remember, katangahan
yung mga importante sana, mga crucial na mga kababayan ng budget, hindi nyo dapat inilalagay sa program. Itong mga bangag mga PhilHealth kababayan. is a GOCC. Hmm. Meron talagang subsidy from the national government under the GAA. Bakit and nilagay usually ba it sa goes program? into MOOE. So yun, ang dami-daming questions. Bakit tinatanggal yung mga yan? Ay And nako, bangag. and bakit and where did the pork go? Bakit dati nakikita natin nasa program, 'di ba? Pero ngayon they are somewhere else. Somewhere isa pa else. yun. The president said na nagtanggal siya dun sa unprogrammed appropriations, pero he didn't mention anything about yung mga increases sa NEP in things like farm to market roads, Nilipat lang mga kababayan. yung health, yung subsidies for healthcare, yung mga pinamimigay as a form of medical assistance, pati yung mga IX assistance to individuals in crisis situations. Tumaas yun. Those are again higher than the NEP. But the president did not say anything about it at hindi niya vinito yung sobra. Higher than the NEP, no? O bawal na naman. So, again, budol na naman. Budol na naman. Oh, see? Sa Attorney Trixie na mismo nagsabi ha. Point of view ng veteranong abogado. Meron pong pahayag sa isang panayam kay Acting Secretary ng DBM, Ronaldo Toledo. Ang sabi nga niya rito, binigyang diin niya ng mga program funds, pwede lang ma-release pag may excess revenues, which ang bansa po natin Mayroon ba tayong excess revenue? Wala naman tayong excess revenue. Ang ginawa nila sa ayuda, mga kababayan dati, napakalaking program, nangutang. deficit po tayo. Tapos dadaan daw sa rigid validation at Rigid. mag-secure pa ng certification mula sa Bureau of Treasury. Kinote siya dito, sabi niya rito, hindi ito illegal, ito ay binigay ng Kongreso. Oh, Illegal nga ginawa ng Kongreso Hugas kamay lang mga hudas, mga kababayan. sinabi ng ito ay binigay ng Kongreso sa amin at ayon sa batas, pwede po natin gamitin bilang to stop that, lalo na yung mga project na urgent. Sino ba yung Kongreso At saka para magbigay? Hindi nga sila dapat magdagdag, magbawas lang at saka mag-maintain. kailangan nating implement. Kung kailangan palang i-implement, bakit kailangan nasaan program? Kaya nga, Dapat pinondohan na yan to begin with. Diba? Dapat prioritize natin yung pagpopondo ng mga proyekto na yon if they are so necessary and so urgent. So, hindi mo ilalagay sa unprogrammed kung napaka-urgent. So, isang hinanakit ko dyan, yung mga trend na bawasan na naman yung budget para sa mga trend, and so nadidelay ng nadidelay. hindi lang sa Mindanao ang na train ng mga kababayan ha, ang kinanti ni Bangag. Bicol, mga kababayan, railway, kinanti. Subway! Tapos, yung mga kababayan, connector ng LRT, MRT, yung ganyan, extension. Tignan nyo? So, Inuna, ayuda. isa pa yun, that should be given a top priority, pero ang daming excuses, right of way, nag-start pa lang ngayon ng drilling, ginagawa yung Diyos North ko, Lord. Rail, etc. Pati yung kabagalan sa paggawa ng MRT-7, ang dami pa rin mga issues. So, kumbaga, the priority projects are misnamed, hindi sila priority. Given na ganyan yung Nauna pang ayuda. attitude tungkol sa ating budget. Nauna pang lakpat siya, mga kababayan. Ang daming budget para sa travel. Napupunta pa sa mga unprogrammed appropriations. Yung nababanggit po ni Senadora Amy for impeachment kay Vice President Sara, nakikita nyo rin po ba na still same? And nakikita nyo rin po ba na uusad? Kasi mahigit 2 taon na lamang po, Sige, ipipilit nila yan ngayon, mga kababayan. Kikwestiyonin na naman yan ni VP Inday sa Korte Suprema. Unconstitutional na naman yan dahil ginamitan nila ng pera election na. Correct. Possible ba mag-recalibrate dito, re-strategize yung mga mambabatas ukol dito sa pagkukonsidera or mananatili silang okay lang kasi meron silang budget? Well, tingin ko it's irresistible talaga yung budget. Kung totoo yung sinasabi nga ni Senadora Amy na yung soft pork ay para pondohan ng impeachment, alam natin na yung term na pondohan ng impeachment ay illegal na yan. supposedly babayaran yung mga boboto, yung mga Pwede na sila kasuhan niya ng mga kababayan, graft and corruption. yung mga mambabatas na Bribery. involved dyan. Oh. So,
tingin ko it's very irresistible kasi but if hahanay yung mga mambabatas, lalong-lalo na yung mga kongresista na Mabutas. magko-conduct ng impeachment, kung hahanay sila pabor sa impeachment, ang laki habang lumalapit sa 2028, So buti pa magkaalaman mga kababayan para makapaghanda tayo kung sino ang ipapalit natin dyan sa mga boboto ng impeachment kay Sara. tumataas ang risk nila. Mm. So, kumbaga, baka katapusan na ng political career yung kapalit ng pera na matatanggap for impeachment. Kagaya ni Dan Fernandez, sinaabante mga kababayan, ha? Talo man sa... Talo supposedly na yung As to sinaabante, your no? other Hudas. question, tingin ba matutuloy yan? Hindi talaga mapipigilan yung Makabayan Bloc na mag-file ng kanilang reklamo for impeachment. But will it prosper? Nagbago yung rules ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Nag-demand ang Ang Korte ayon Suprema, sa Korte Suprema naglatag dun ng sa mga kanilang mga kababayan guidelines. decision, kailangan may due process. Kasi pinag-uusapan nung time na yon yung 1/3 vote, no? Pag 1/3 vote, it can be certified at pupunta na sa Senado. Ang ginawa ng House is meron silang parang mysteriously appearing fourth complaint for impeachment. Tapos naging articles of impeachment in less than a few hours. Walang presentation of evidence, hindi pinag-usapan yung mga charges against the Vice President, walang opportunity for her na sumagot, walang opportunity na makita yung articles of impeachment ng mga tao who were voting on it, yung mga kongresista, and wala ring opportunity na i-test yung evidence, like kung ang witnesses through questions and answers, through probing questions sa kanila, walang pagkakataon at all. It was just they produced the complaint, they voted on the complaint, tapos pinadala na sa Senado. Hindi na nila mauulit yan. So ngayon, kailangan ma-produce yung complaint for impeachment. Kailangan maipakita yan sa lahat ng boboto. Kailangan mapakita yung ebidensya sa lahat ng boboto. Kailangan bigyan ng pagkakataon yung respondent na makita niya yung reklamo at makita niya yung ebidensya at makasagot, mabigay ang kanyang panig. It is not going to be as easy as 2019, as the 19th Congress, the 20th Congress is a different Congress and they're now under new rules. So, when you hold a trial, makikita ngayon who are deeply involved din dun sa impeachment proceedings. Yung career ng mga yon ang i-decide ng mga ng taong bayan in 2028. So they will have to think very carefully kung paano sila aasta, paano sila gagalaw if an impeachment complaint is received by the House. So exciting yan. I doubt if they will want to. Ang tingin ko may ilang mga kongresista who are already very hesitant to participate. Opo. Ma'am, balikan ko lang yung sa PhilHealth na dapat isole, no? Parang kasama na yata sa 2026. Pero marami pong mga mga nag-a-analyze dito na tama ba 'yon? 'Di ba merong tinanggal na pondo mula sa PhilHealth tapos magba-budget ulit para sa PhilHealth. Di ba double taxation 'yon? Di ba meron na kanang kinuha, nilaan para sa PhilHealth tapos kinuha at ang sabi 'yun ang dapat na maibalik, no? Pero ang ginawa dito, naglagay ng karagdagan na pondo para sa PhilHealth po. First, madidetermine dapat kung saan yan ginastos. But yes, kailangan na ipasok siya sa budget kasi it was returned to Treasury. So, ibig sabihin, yung Treasury, yung magbabalik. Para mag-disburse ng pondo, kailangan may batas. So, that's why nilalagay talaga siya in the next budget, regardless of where the money comes from. But more importantly dyan is, kailangan transparent din sila kung saan nila nilaan yung pera. Bakit? What projects were they spent on? Kasi I remember si Undersecretary Claire Castro was saying that yung ibang pera na yan ay ginamit for roads. Now, dapat, according to the law, pag pondo ng PhilHealth,
for health concerns. So she had to make up the excuse na yung mga roads kasi papunta sa ospital and therefore health-related pa rin yan. I don't know if you remember this. So, those are two different issues. Pero tama yon, the court has ordered na kailangan ipasok siya doon sa budget para ma-disburse siya kasi bumalik siya sa treasury. In order for government to be able to spend that again, spending pa rin yun kasi pag nag-transfer ka back ng pera, kailangan may batas. And that law is going to be, or is the GAA. So tama pa rin yun. But it is also important for us, corollary to that, questionin natin, saan ninyo ginastos yung pera na tinransfer before? Or nagastos nyo ba? What was it, what was the reason for transferring it back? So, marami pang unanswered dyan. Mas mahalaga yung ganong katanungan. Opo. Kung pagbabatayin natin yung naging desisyon ng mga or mga sinasabi ng ilan sa mga associate justices na unconstitutional yung unprogram. Now ngayon ma'am, meron pong sinabi si Senator Sherwin Gatchalian na magkakaroon ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures. Kung i-connecta natin ito, ang tiwala ng publiko, kasi questionable pa nga kung yung unprogrammed funds ba ay talagang illegal, unconstitutional, tapos sasabihin ninyo na kayo ang nagpanday niyan, na kami ang titingin. Itong mga ganito pong mga hakbang or needed na talaga ng independent. Problema lang, baka ang mag-independent na mabusisi rito pinili rin ng gobyerno, Attorney Trixie. Well, parang conflict of interest nga no? Sila yung gumawa, tapos sila mag-iimbestiga sa sarili nila. Tapos hindi naman nila papatawag ang sarili nila. So, yes, it's very unusual. At saka parang medyo, are you sure you want to do that? So, it's parang, pero ang sinasabi nila is, ang gumagastos kasi is the executive. So, sila yung papatawag, yung mga kontratista, sila yung papatawag. Para sa akin, ay nako, another round of moro-moro yan. And they'll not be able to do that. Isipin niyo, may budget tayo for 2026. So, every time na may gastusin yan, iimbestigahan natin. Paano nyo pipiliin kung sino yung iimbestigahan? Kasi right now, walang nagtitiwala sa kanila or kokonti ang trust ng publiko sa mga ginagawa nila, lalong-lalo na itong mga inquiries in aid of legislation. Nag-conduct nga ang House ng inquiry tungkol dito sa sa flood control projects. Walang naniwala. Wala nga nakakaalala kung anong mga sinasabi sa kanilang mga pagdidinig. Mas pinakinggan pa yung sa Senado. And even if the ICI also has a credibility problem, mas pinanood pa yon. So again, medyo nag-aaksaya sila ng oras sa ganyan. Time is better spent on creating laws and updating yung mga laws na outdated na rin. Nakakalimutan kasi yung trabaho Kailangan gumagawa sila ng batas for the betterment of the people. If they spend so much time in inquiries, parang puro politika na lang ang inasikaso nila imbis na yung actual day-to-day work of running the republic. Opo, balikan ko lang yung sinasabing paghahain muli ng impeachment, no? Kasi natanong din ang palasyo, ma'am, at tatanungin kita bilang bihasa rin sa communication. Kasi ang palace briefer po, tinanong siya kung anong masasabi, no? So, same, parang hugas kamay pa rin na karapatan nila maghain ng impeachment complaint ang sinumang grupo at hindi na ito sakop ng Pangulo. Malala natin, merong sinabi noon si Marcos Jr. na hindi maganda yung impeachment ng mga ganyan. Pero after nun, wala nang ibang statement pa yata yung Pangulo. Pero tinanong ulit ang palace briefer, hindi ba pwedeng kausapin ng Pangulo ang Kamara dahil nagkaroon na rin ng failure of yun ng impeachment last
2025. Pero ang sagot ni Yusek Claire Castro, sumagot siya doon sa failure impeachment. On our part, we cannot say that that is a failure impeachment. So sumagot pa rin siya. So akala ko ba parang hindi saklaw nila nga. Pero nagbigay pa rin ng komento po, Attorney Trixie. Lalong magugulo yung, akala ko ba wala akong pakialam, pero merong pa rin mga ganun na mga opinion po, Attorney. Ano masasabi niyo po? Well, yun na nga, contradictory minsan. But to be fair to Undersecretary Claire Castro, tinanong pa rin naman siya. Kumbaga, so I assume na she's just answering the question. Pero yun nga lang, contradictory. Yung mga komento about the legislature should have been left to the legislature. But unusual din yung sagot nasasabihin niya that was not a failure of impeachment when the Supreme Court actually voided it. So, it would be interesting na marinig kung ano yung explanation niya for that, for saying na hindi siya failure. Natatalo sila sa kaso. How can you not consider it a failure? So, at saka, the manner in which it was conducted, yung decision ng Korte Suprema, unanimous. So, how can it be characterized as anything but a failure? Opo, huli na lang po. Masyadong harsh lang. Opo, huli na lang po mula sa akin dahil tinanong din muli ang palasyo hinggil nga doon sa ine-expect kasi ito, sinabi mismo ni Marcos Jr. Attorney na magkakaroon ng walang merry na Pasko. No? So ini-expect na may mga malalaking mga individual na makukulong po at hindi magkakaroon ng merry. Pero dumaan na po yung Pasko, dumaan na po yung New Year, wala pa rin po. At ito yung rason ng ni Yusek Castro. Sabi niya rito, ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya. Marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sinong pangalan. Pero tandaan natin, sa higit 4 na buwan, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagbago, mayroong nakikipag-usap, nag-settle at binigay restitution, isinusoli karamihan sa kanilang mga kickbacks na hindi naganap. Never nangyari sa anumang administrasyon. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos Jr., mangyayari naman ito. Ang pagsabi po niya na mayroong mga taong hindi magiging merry ang Christmas, yun pong mga nakakulong po, definitely hindi naging merry ang Christmas, pero hindi pa naman po tapos ito. Kung masasabi niyo po rito, Attorney Trixie? Well, I think that one thing that is lacking in this administration is a good communicator. Nung si Presidente Duterte nagwa-warning, ano yung sinabi niya? Ito na ang huling Merry Christmas ninyo. I hope naalala ninyo yung kanyang ad before na he was talking about crime. Tapos, yun na nga, ganun yung pagkasabi, swabing-swabe, magaling in delivery, concise, and very, very clear. Some people might not have liked it, pero very clear yung messaging. So unfortunately, when you're briefing the media, yung sasabihin mo dapat naaangkop, 'di ba, dun sa kasagutan ng inyong tanong. So among other things, first it has to be in accordance, yung factual, in accordance with the law. Tapos and it must make sense. Di ba? So dito, parang ang lumalabas is that, ano na nga ba yung sinabi niya? Na she was making excuses, 'di ba, kung bakit wala pang nakukulong. The simple answer, the short and simple answer to that would have been, well, we are according them every due process as any person subject to these kinds of investigations and ultimately judicial proceedings are entitled to. So we may have misjudged the amount of time that it would have taken them to be incarcerated or to face the courts, but the proceedings are going as they ought to be in accordance with law. So ganun lang. The problem is they keep making excuses. Dito ang nakikita ko, nami-mitigate yung kabagalan nila. Although
para sa akin, unjustifiable yung tagal bago sila nag-umpisa. Naalala nyo, yung presidente nag-announce pa. Nag-warning siya sa Congress, nag-announce, nag-tour of Luzon in the Philippines, nagtuturo-turo sa mga sa mga empty lots at sinasabi, ayan, ghost project yan, ito ghost project yan. Ang daming ubos na oras sa kanilang pag-PR and a lot less time spent on the actual investigative work. So, gumawa pa ng ICI, gumawa pa ng isa pang proseso, samantalang ultimately, inire-refer din nila sa ombudsman which has its own investigators. Kumbaga, kung mayroong nag-delay dito, it was the president himself. Sa kabagalan niya mag-institute o mag-umpisa. At the time of his discovery na may mga ganitong krimen palang na nangyayari, sabihin na niya sa NBI, i-refer na niya dun sa Office of the Ombudsman, mag-cooperate sila para hanapin natin itong mga ito. You will have the full cooperation of the executive branch. Nasaan na yung mga yon? They have to make excuses now kasi ang dami nilang mali to begin with. And then, para sa akin, making excuses is a disservice to the public. Kung nagkamali sila, apologize, explain why this happened, and then say that we are doing all we can and we are back on track. Yun lang, ganun lang kasimple yun. But we over-dramatizing it, over-explaining, over-excusing themselves is only making the public distrust them even more. Sayang because there is a lot of opportunity there Opo. to be able to explain to the public, ito yung ginawa namin, ito yung reason kung bakit hindi tayo umabot sa Disyembre at Opo. nakapagpakulong. Or actually, don't use the word nakapagpakulong, pero natagalan bago namin na ipaharap sa hukuman yan. Opo. Yeah, so, di ba, it would have characterized it, ma-underscore that this is a judicial proceeding. At nire-respeto nila ang karapatan to due process. Wala. That opportunity is gone, that ship has sailed, and they just keep bumbling and bumbling. It's bad enough na walang nangyayari, kulang sa polisiya, kulang sa execution, kulang sa care sa taong bayan, kulang pa ngayon sa pag-e-explain ng kanilang posisyon.